Ganang araw sa atin at maligayang Pasko, no? So, ito ang aking daily devotion para sa araw ito. Nakabatay po din sa ginagawang daily devotion series ni Pastor Axel Ocampo. At ang paksa na tatalakayin natin ay The Humble Ruler, no? Scripture from Micah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from old, ancient times. So, okay, meron tayong tatlong teaching talaga dito. Una is the Messiah uses the insignificant. Pangalawa, the Messiah displays utmost humility. And third is the Messiah is eternal, wrapped in mortal. Okay, una, the Messiah uses the insignificant. So, ano muna yung mga bagay na insignificant? Yung hindi mo mapapansin, mga bagay na hindi mo iniisip, no? Na, kumbaga, hindi sila pwede rin maging factor sa pagbabago, pwede rin hindi siya masyadong pinapansin ng mga bagay. So, insignificant, unnoticed, mga ganun. So, madalas, yun yung mga bagay na ginagamit. Or, yun yung mga bagay na ginagamit ng Panginoon para magkaroon ng pagbabago, para magkaroon ng change, no? Sa lahat sa mata ng Panginoon ay nagiging instrumento. Bawal o lahat ng bagay ay nagagawa nga niyang instrumento. So, imposible na kahit insignificant yan sa mata natin, para sa Panginoon, may usage yan. Magagamit yan, no? So, places, people, things, animals, insects, kahit lahat yan, lahat ng bagay na tinuturing nating insignificant sa ating perspektibo o lente ay hindi ganon para sa Panginoon, no? So, walang hindi pwedeng gamitin ng Diyos. Doesn't matter who you are, doesn't matter where you are, doesn't matter anong lugar yan, doesn't matter ano man ang ginawa mo sa buhay mo, kung ano yung estado mo sa buhay, kung ikaw yung pinakamayaman, ikaw yung pinakamahirap, yung grade mo sa school, lahat yan, no? All these things na naisip natin na that makes us insignificant, na akala natin nagiging insignificant tayo doon, dahil doon, nagiging paraan yan para, nagiging paraan yan para gamitin ka ng Panginoon, no? Which is why we have to remember that the Messiah uses the insignificant, no? Kasi, an example, naging example nga doon, yung kagaya nga sa verse, yung Judah, pinakamaliit, no? Ano pa ba yung insignificant doon? Kung saan pinanganak ang Panginoon. It is an insignificant area talaga, place. No? Very humbling area yun. Manger. Kung saan kumakain yung mga hayop. Doon siya nilagay, doon siya pinanganak. No? So, kahit ano talagang lugar, wala sa pedestal, insignificant sa tingin natin, lahat ng mga bagay niyan, God uses it the same way as how He used Bethlehem, no? Number 2, the Messiah displays utmost of humility. So, kagaya nga na nakita natin dito na gumagamit nga ng mga insignificant na mga bagay, lugar, tao, yung Panginoon. At nagagamit na yun sa plano niya para magkaroon ng significance, para magkaroon ng saysay. At sa ganun, this displays that the Messiah displays utmost humility dahil pinanganak siya, or isipin natin, it is Diyos, no? Panginoon, Diyos, na made flesh, made into human. Doon pa lang, isipin mo, infinite being ka, you turn into a finite being, no? Diyos, naging tao, doon pa lang, very humble na, no? So, hindi lang yun nagawa niya, no? Hindi naman siya naging tao tapos pinanganak sa royalty. Hindi siya naging tao na pinanganak bilang king, prinsipe. Kahit ano pang mga rangko na yan, kung saan yung tatay niya meron pang rangko, meron pang extra mga privileges, wala. Hindi siya pinanganak sa ganung estado ng buhay. At yung mga comfortability na naranasan natin ngayon, siguro mga phones, di ba, mga bagay kung saan mas mapabilis yung spread ng ebanghelyo, no? Wala siyang access sa mga ganun, no? Kumbaga, he lived a very uncomfortable life. Maiisip natin. But he lived that life perfectly. Despite his uncomfortability, at alam niya na naging Diyos siya, naging tao siya. Alam niya magiging mahirap yung buhay, full of suffering. And he accepted that for us, no? So, he was born in the smallest place in Judah. Kung saan pa siya pinanganak, talaga alam natin yung manger, no? So,
This displays the utmost humility na pinili niya talaga, or alam niyang maghihirap talaga siya, magdudusa talaga siya, makakaranas talaga siya ng madaming pagsubok, pero tinuloy niya pa rin at namatay pa rin siya. He lived like his life perfectly so that we may be saved, no? So that makakaranas tayo ng salvation. Sunod, the Messiah is eternal, wrapped, immortal, given to us. So, Messiah is eternal, so isipin natin, eternity, or eternal life, no? Infinity, wrapped in mortality, no? So, wrapped in flesh. So, parang ito yung related in the sense of Christmas na wrapped as a gift to us. God Himself, wrapped in mortal flesh, a gift to humanity, no? So, din yung makikita natin talaga. And let's now move on to the practical things na application. Mabilis lang. Una is believe that in Christ you are significant. So, lahat nga ng bagay natin, insignificant bagay na nasa isip natin, or lahat ng itaturing natin insignificant, ay lahat yun ay magkakaroon ng saysay sa Panginoon. Sa Panginoon, na paano niya gagamitin yan bilang instrumento para isama sa plano niya. At sa ganun, believe that in Christ that you are significant. So, in all that sense, lahat tayo bilang tao, we are all insignificant. Rich, poor, young, old, average talaga, or lower than average, above average. Lahat tayo, we are all insignificant in the face of God, no? Sipin mo kung ikukumpara mo yung sarili mo sa Diyos, kahit kano kapagaling, hindi mo magiging hindi mo makakatapat, o never mo magiging kapantay ang Panginoon o ang Diyos, no? So, believe that in Christ you are significant, that only through Him you have a certain significance talaga na mangyayari sa'yo, no? So, yung change in your life, the change in other people's life, only through Christ magkakaroon ka talaga ng true significance, either in salvation of your own soul and the salvation of others, no? Second, follow Jesus' humble leadership. So, yung humble leadership talaga na pinakita ng Panginoon, no? Or it's connected to our third teaching na wrap yourself with Christ's humility, no? So, madami pinakita yung Panginoon na His humble upbringing talaga, na from God to human to a servant. In that sense, na pinapakita dito na kahit gaano kataas yung naging ranko ng Panginoon, pinili niya pa rin maging servant. Pinili niya pa rin maging servant to other people, no? So, ito yung sinasabi ng servant leadership, na you will lead by example. You will lead by helping others, no? So, you wrap yourself with Christ's humility, na despite gano'n kataas yung rank mo, gano'n kataas yung paycheck mo, lahat yan na kung saan nakikita mo, pag tinitignan mo yung sarili mo, nagkakaroon ka ng pride sa sarili mo, or na gusto mo ipagmalaki sa ibang tao, na be aware that you have to have Christ's humility. You have to know na despite all these accomplishments, it is nothing in the face of God. And despite all these accomplishments, hindi ito nagiging hadlang para tumulong sa ibang tao, no? So, yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay!